sa linggo mukhang titigil na naman ang mundo para sa maraming Pilipino, sa mga die-hard boxing fans, sa mga tagahanga, lalong-lalo na ni Manny Pacquiao. And here to help us talk about the upcoming Pacman versus El Azteca match, we have seasoned boxing analyst ang may 100,000 na sa kanyang the best titled boxing YouTube channel of all time, Boxer Shorts. Attorney Ed Tolentino. Attorney Ed, magandang hapon po. Lord De Vera po at si Denise Tan. Magandang hapon po, Attorney. Magandang hapon, Lord, at magandang hapon, Denise, at sa lahat ng tumatangkilik sa inyong programa. Alright. Sir, ang ganda ng pagkasabi ninyo, no? If Pacquiao manages to pull this off, it would be the greatest comeback since Lazarus. ang ganda ng pagkasabi. Yeah. But it's important, kamo, sir, sa inyong, sabi mo sa isang interview, it is important to start hot. Pero yung height factor po, yung reach factor, Attorney Ed, paano ho ba yun? Iyan ang malaking problema dito, no? Kasi yung pong Barrios, 6-footer, 30 anyos, napakabata, 16 years younger. Pero alam po natin si Manny Pacquiao, yan po yung veterano na ng 72 fight. Lahat na ng klaseng style, nakaharap niya, no? So hopefully he has to get past, number one, the jab, the elongated jab of Barrios. Kailangan medyo i-mix niya yung attack niya, hindi siya pwedeng basta pasok ng pasok kasi inactive siya for 4 years Walang laban So I'd like to see Manny Pacquiao control his aggression ng konti. Nandun pa rin yung aggression pero tempered yung aggression niya. Konting ingat, hindi pwedeng bara-bara tulad ng dati. But the thing is, in the first half of the fight, yun ang kalakasan ni Manny Pacquiao Doon he can turn back the clock. Kaya sabi ko, if he can start early, the same way he did in the Kid Thurman fight, wherein he even knocked down Thurman in the first round, mas maganda para ika nga hindi na bubot sa second half kasi doon maaaring lumabas yung pagiging 46 years old niya. And between Pacquiao and Barrios, it is Pacquiao who does not have the legs to go 12 rounds. Attorney, a question lang, because you said Pacquiao has to be aggressive, has to have a hot start, but also at the same time, control it. How hard is that to do po? Na parang you want to go in for the punch, pero kailangan mo umatras. And have you seen him do this in the past, and how effective was this for him in the past? Yung batang Pacquiao kasi talagang hindi bumipreno, Denise, Talagang pag pinasok ka niyan, sabi ko nga, kahit saan ka magtago, hahabulin ka niyan. But that style is pambatang style. Ito yung Pacquiao na 30 years old, batang-bata, talagang hindi napapagod, parang energizer bunny. Pero ngayon, kailangan matuto siya na aatake ako para lang iparamdam ko sa kalaban ko na, ito pa rin yung Pacquiao. Pero kailangan medyo, kumbaga, moderate ng konti. Huwag masyadong todo. Spread your resources kasi baka mamaya, pag second, third, fourth round, wala ka ng reservang baterya. Wala ka ng reservang stamina. Kapag itinodugo agad, doon mo marirealize ay hindi na pala ko yung batang Pacquiao na ibuhos ko lahat. So, kailangan na doon pa. Kasi the problem is, if it becomes too passive naman, ang mangyayari dito, tutukuran lang siya ni Barrios the whole night. We do not want him to be that kind of passive. Kailangan nandun pa rin yung aggression, but he has to know when to put on the brakes and then resume kahit paano the aggression. Because sabi ko nga, he has to spread his resources. But if he can finish it early, tapusin na niya hanggat maaga, huwag na natin paabutin doon sa second half ng laban. Kung template po, attorney, ng mga dating nakatapat ni Pacquiao, in terms of height reach advantage, halimbawa, sino po yung malapit-lapit na maari nating maisip na pangalan? Si Antonio Margarito ho ba noong 2010? Yes, yun ang pinaka in terms of size, yung Antonio Margarito po. In fact, mas matangkad pa ng konti si Barrios doon. Mas malapad nga lang ang katawan ng Margarito at mas mabigat kasi around 154 pounds yun. Ito, 147 lang. Opo. In a way, laki, ganon. Pero yung style niya, yung Margarito kasi hindi masyado makamay. Parang pinag-practicean lang ni Manny Pacquiao. Ito, may kunting kamay ito. At medyo palaos na yung Margarito at the time. Ito, batang-bata pa ito. Nasa kalakasan niya. So, magkapareho ng size ng Margarito. Pero kahit pa paano may kunting kamay. Meron may left jab, may right straight. But the thing with Barrios, he being a Latino warrior, pumapasok yan. Matapang yan, ma-pride yan, pumapasok yan.
yun ang gusto ni Manny. Hindi na ako maghahabol. Hindi na ako mag-dispense ng energy masyado to chase you. You come to me, then I'll greet you with my left straight. Yun ang nakikita niya. And of course, the experience of Manny Pacquiao, sabi nga ni Juan Manuel Marquez, yung fight experience ni Manny Pacquiao might leave Barrios in awe. Ano? Baka medyo ma-starstruck siya in the early rounds, lalo na pag tinamaan siya ni Pacquiao. Ano? Kaya yun ang hamon dito kay Barrios. Sabi nga niya, I have no plans of showing respect dito kay Manny Pacquiao. He wants Pacquiao to feel in the fight that he's really 46 years old. Alam mo, nakakatawa kasi meron din sinabi si Barrios, attorney, diba, na it's cool down na parang Pacquiao wanted to fight him pero hindi niya daw alam kung respect or disrespect na siya yung pinili. Hindi, tsaka yung ano, let's see if still that smirk, smiling, that smile on his face. Alam mo, nasabi ni Barrios yan, kasi nung pinili siya ni Manny Pacquiao, lumabas agad ang opinion ng mga eksperto na kaya ka pinili, ikaw ang pinakamahinang welterweight champion ngayon. Aray ko. Ang tingin nila, kaya medyo nagpanting itong si Barrios na para namang, test run, crash test daw. So yun ang pakiramdam ng mga eksperto. Kaya medyo ang ni Barrios, papakita ko sa'yo na ako talaga yung lehitimong kampiyon. At ikaw ang magiging platform para ma-prove ko na ako talagang kampiyon. But it's going to be a good fight. Like I said, kahit pa paano Barrios, if he beats Manny Pacquiao, Barrios, hindi na yan Mario Barrios. Mario Kondo na yan. Kasi malaki na kikitain niya. Saka yung mga susunod na laban. Ano na yan? Mario City Boy na yan. Hindi na Mario Barrios. May baon si attorney. Lagi may baon niya. Attorney, ito na masabi nyo. One thing going against Barrios ay yung mahina ka mo ang panga niya. Yes. Mahina ang panga niya at saka maluwag ang kanyang depensa. Kasi yung suntok ni Barrios medyo telegraph. Pag sinabi po natin telegraph, malayo pa lang, mababasa mo na eh. Hindi mo kailangan ng crystal ball para makita yung bitaw ng suntok niya. Pwedeng masingitan ni Manny Pacquiao. Maaaring hindi na ganun kabilis si Manny Pacquiao. Pero babaan mo yung speed niya, tingin ng marami, mas mabilis pa rin siya dito kay Barrios. Kasi para makarating sa panga ni Barrios, hindi kailangan mag-LRT ni Pacquiao. Diretso na eh. Diretso yung kaliwa eh. Parang bullet train yung left straight eh. So, pwede niya i-diretso eh. So, yung panga ni Barrios, makikita ng kaliwa ni Pacquiao yun. So, yun ang tingin ng marami na maraming loopholes talaga si Barrios. But the thing is, can a 46-year-old Pacquiao take advantage of it? Opo. May precedent na ho ba na ganito dati? Na maaari tayong ma-pinpoint. Gantong edad, sabi nila, okay, yung foreman ng heavyweight, pero nasa 50 raw. Pero yung gantong weight class, attorney? Well, for the record, si Manny Pacquiao po is bidding to become, at age 46, the oldest welterweight champion of the world. 46. The previous record was held by Pacquiao also, age 40, when he beat Victor Man. Ang pinakamatanda, yung Bernard Hopkins, who was still good enough to win a world title at 46 and at 49. And then you have George Foreman in 1995 at age 45, naging world heavyweight champion. Pero si Foreman at saka si Hopkins did not figure in an inactivity. Tuloy-tuloy lang. Hindi po sila nagkaroon. Si Foreman kasi came back after 10 years, pero marami siyang tune-up bago lumaban sa world title. Itong si Manny Pacquiao, walang tune-up. Kumbaga, imagine po ninyo si Manny Pacquiao, siya si Steve Rogers ng Captain America, na baon sa yelo for 4 years. Tapos, paglabas niya sa yelo, laban agad kay Thanos. Diretso na agad sa world title fight. Ganun po eh. Yung Foreman, hindi ganun eh. Yung Hopkins, hindi ganun. So, wala silang stretches of inactivity. Foreman took several tune-ups bago siya lumabang kay Evander Holyfield for the world title. At hindi lang yun. Pagbalik ni Foreman, meron pa siyang grill. Oo, kumita pa siya doon. Oo nga. Naging very marketable pa si Foreman. Exactly. Napapanood ko pa yun sa mga home shopping networks. Okay. Attorney, I wanted to ask, because, correct me if I'm wrong, but I believe Pac-Man will be the first boxer kung manalo po siya against Barrios to ever win a title after being inducted po in the International Boxing Hall of Fame. We know he's gonna make another statement if he gets that W, pero kung hindi po pala rin,
tingin niyo po, meron pang negative impact to sa kanya? Alam mo, this fight, sabi ko nga, in this fight, Manny Pacquiao felt a boxing itch that he had to scratch. Regardless of the outcome of this fight, nobody can take away the 8-time World Championship belt. Ay, pagiging 8 division champion niya, hindi na matatanggal po yan sa kanyang legacy. In fact, yung record na tinutumbok na ngayon to become the oldest welterweight champion, wala naman yan eh. To become the first fighter to become a world champion after being inducted to the Hall of Fame, mababaw yung mga records na yan kumpara sa kanyang pagiging 8 division champion. That legacy is secured. Kung tayo lang ang tatanungin, hindi na siya dapat bumalik, wala namang dapat patunayan, there are no more mountains to climb. Pero this one is for Manny because the passion is there eh. He may be 46, but he looks at the ring as his fountain of youth. Ito ang ating safe space. Ano? Safe space ko to eh. Natalo ko sa eleksyon. Medyo napaggastos ako sa eleksyon. Yan kasi. O, lahat ng galit ko, dito ko ibubuntun kay Barrios. Tama. Lahat ng galit ko, Magandang isipin yun. kay Barrios. Oo. Kasalanan ng bansang Pilipinas. Kung bakit lumalaban si Pacquiao. Hindi nyo kasi binot. Hindi rin kasi tumodo sa pangangampanya eh. Diba? So, nako, may tanong ka pa ba, Denise? Kay Attorney Ed. Attorney, may baon ka pa ba? Hindi na umubusan yan. Oo. Nako, sa Sunday, abangan natin. Attorney Ed. Abangan po natin. Ako lang, mag-save lang tayo ng dasal, ano? Lord Denise, sapagkat wag sana masaktan. Opo. Bakit yung mga because he is risking his health, yung kanyang pagiging 46. So, whatever happens, he will always remain our pambansang kabo. There is nobody like Pacquiao. If there's anybody who can pull off this Lazarus Act, it's the Pac-Man. Ganda ng Lazarus. Alright, on that note, nagpapasalamat po tayo sa ating idol na boxing analyst. Sundan niyo po ang kanyang YouTube channel na Boxer Shorts, Attorney Ed Tolentino. Thank you, Attorney Ed. Maraming salamat po. Maraming salamat at mabuhay po kayo.